ano daw sila. Pick out talagang nililis ko namin siya. Sabi ng doktor, nagtatala na yan ba na. So, tinuwalay natin ko na ano na lang ayaw yung pain. Tinanggal lang yung siya hirap na rin eh. Alam din naman siya mga survive. Mga BP, mga pabe niya. Isa yung sabi na remorphing na lang. Yun. Nanay ko yung member ko sa kanya, pag umuwi ako ng bahay sa family, sa siya po yung nagluluto sa akin. Tinatanong niya, kumain ba ako? Pakasweet niya. Hindi ko makakalimutan rin. Ay, sorry po, sorry po. Hindi yung sarili niya. Hindi yung paano siya makakatulong sa mga kamag-anak na. Actually, every month nagpapapasok. Papadala siya ng mga goods, mga maraming sombrero, damit, para na maibigay sa mga mga ganun siya kami. Tapos kung may namatay na ganyan, siya magpapulay kami lahat. Talagang number one po siyang advocacy niya yung magtumulong. Kaya nga, kanina sa Amerika kami, marami rin yung mga kaibigan na nakipagsimpag sa amin. Pero mabigat pa rin siya. Yung nanay ko, masaya rin ako sa edad niyang 86 years old, eh nakasama ko siya. Nakita ko kung paano kami narugayan yung kanay ko sa family. Minsan pag uwi ako doon, tinatanong ko sa kanila kung ano gusto nila. Simple lang yung siya sa akin, pinamula ako ng show pa. Mga ganun. Binibili ko ng show pa, simple lang yun. So gusto ko lang makita na meron siyang ngiti sa mukha niya. Masaya na ako na nabibigay ko sa magulang ko yung pangangailangan nila. Nagtuwa na ako nun, kaya yung mga yun nga, biglang nawala na siya. Hindi namin kung ano yung gagawin namin para binaksangan at lang nila tumipa. Yung kapatid kong panganay, nag-desisyon na i-bury ko ng buhok niya. Sinabi ko ngayon. Yun nga. Pero yung Philippine government naman natin sa Amerika, tinutulong naman din sila. Actually, may mga kaibigan din ako sa Philippine Consul na willing tumulong. Pero huli na yung lahat dahil nabayaran na nakapatid ko lahat yung mga expenses. So, yun nga. Pag ginawa namin yun, iuwi namin dito siya ng buo. Yun ang sabi ng tatay ko na iuwi siya ng buo. Maramihan kasi sa mga umuwi gusto i-cremate na. Bitbitan na lang. So, yun. Take time, about 1 month and a half para lang lumatay yung nanay ko January 22nd, 3:30. Nalo na yung baby ko. Yun. Pero usap namin yung doktor kung baka sakali pa mag-buo siya, wala na talaga. Ang hirap kasi nanay ko sa edad niyang ganun, nagtatrabaho pa siya. Imagine, diba? Nagtatrabaho pa siya. Kasi ako naman, hindi ko naman mapigilan siya dahil gusto niya rin eh. Tsaka ang gusto ko rin para na-exercise siya, nakikita ko siya, hindi ko siya tinutulungan, nagmamap siya. Gusto ko ma-exercise. Gusto ko gumalaw siya. Yung tatay ko naman, ginagawa ng tatay ko sa Amerika, nagtatanim siya ng mga gulay, mga beans, mga kamatis.
kapag meron siyang ani, pinamimigay niya ng mga community na. So, kaya nakikita ko lahat ng mga ginagawa ng mga kapatid ko. Ang nanay ko talaga, napakasipon na mga mag-anak namin. Pag may bagyo, yan, nandiyan ako tawag siya. Sabihin niya, pag pinag tayo kahit na yung parent, ano yun sa kanya, ano pa rin siya, ano siya nalilipin sa pag-ibig ng house. Kaya anong nawala siya doon sa family, kaya sa lugar ng maraming nahinayang bilis ng pangyayari. Kasi malakas ko yung nanay ko, sabi niya sa akin, punta ka rito nung birthday ko, ay muulan ng yelo, sugod pa rin ako para lang mapapati. Pero wala na eh, hindi ka. Sabi ko, ma, magluluto ako sa iyo. Kailan magluto nanay? Pero, sakit na. Alam mo, kasi yung tatin nung dalawang kapatid sa Amerika. Lalo mag-iin ko na yung isang kapatid ko naging US citizen na natuwa siya hindi ang gusto nga namin ito maging US citizen siya. So kaya hindi siya nakapunta rito kaya marami pang mga gagawin. Wala. Kaya kung kami ang tatay ko kahapon ay grade like na nagkaroon kami dahil hindi makatulog sa ano. Pinarin ko kami rito. Actually, kung makapansin nyo, kung kasi kasi galing kong America. Kaya, may magulang pa kayo paano na. Pasalamat pero lahat tayo pagtulong sa kanya chill lang yan Magandang gabi sa inyo. Yung marami naman nakakakilala sa akin. Ako si Maya Victoria Ginto, ang pang-ali na anak ni Reyna Ginto at saka Manila Bro. Alam nyo, mahirap mo walang nanay. Pero, kaya yun nanay. Masaya siya kasi nandito kayo lahat. Alam niyo yung gusto niya, di ba? Pupunta kayo sa bahay namin pag may okasyon. Gusto niya maraming tao, maraming sita, maraming pagkain. Hindi na kayo iba sa amin. Pamilya na namin ang tuloy namin sa inyo lahat kayo. Mapabatchmate ng kapatid ko, mapakaibigan ko, mapakaibigan ng mga ate ko, ng mga kapatid ko, at saka ang pamilya ng aming kamag-anak namin. Hindi na kayo iba sa amin. Pero, may hirap man ang pinagdadaan na namin. Pero, laban lang, di ba? Mahal namin ang nanay namin. Mahal na namin ang tatay. Napakahirap pa wala ng nanay. Kasi ang nanay nakatugtong sa pusod ng isang ina sa kanyang anak. Ganun, di ba? Kaya, ganun talaga ang buhay. Sabi nga ng ate ko, ang kota na yung nanay ko sa
iniisip. Sabi niya sa akin, nung huling usapan namin ng January 20, 2025, araw ng fiesta. Pinagpakita pa sa tatay ko yung mga kapoda. Ang saya-saya nila nun, sila dalawa. Sabi ng nanay ko, anak, uuwi ako, sundin ko. Sinundo ko siya noong February 16. Hindi ko akalain na wala nang ngiti sa kanyang mga labi at wala na excitement. Tuwing mo sundin ko siya, saya-saya. Pero ngayon nakangiti siya. Diba? Kasi iba. Tsaka sabi nga nila, sabi lagi na sinasabi ng nanay ko sa aming magkakapatid. Kung kayo, tumulong kayo. Yun ang ginagawa namin. Kasi hindi na kayo iba sa amin. Sana naman maintindihan nyo rin na isang hindi naman kami perfect kung mag-anak. Pero kami ay nagkakaisang magkakapatid, lalo ng tatay ko. Ano namin siyang pabayaan. At alam niyo naman, dalawa kong kapatid, may sakit. Yun ang pinamana sa akin ng magulang ko, lalo ng nanay ko. Lagi niyang kabilin-bilin sa akin, huwag kong pababayaan yung dalawa kong kapatid. Yun lang po. At ayaw pa lang sa pasalamat, tawag ko niya. Tatay ko ay medyo pagod, medyo mahal na sa ibihan nyo, galing pa siya ng Amerika. Wala na siyang kabalimpi na. Pero nandito kami sa kanya. Dumating siya nung February 18. Dumating si nanay, February 16, dumating kami doon ng 4 o'clock kasama ko. Wala na dati Terminal 1. Ngayon, sa cargo ko na siya sinundo. Diba? Pumasok ako sa loob. Sabi ko, yun na yung nanay ko, nararamdaman mo. So, pala yun. Nararamdaman mo, nanay mo, talagang makakaano mo siya. Sabi ko, yun ang nanay ko. Yung pizza ko, yung una, kasi lima sila eh. Yung pizza ko, yung unang dumating, iyakan niya na, hindi yan ang nanay. Ayun po, sabi ko na sa pizza ko. Sinalubong namin, bawat pumasok sa loob ng warehouse ng cargo, pero pumasok kami, sinalubong namin. Sabi ng kapatid ko, si Norma, 5 sila nagchichismisan sa aeroplano para masaya. Ito, sa ate ko at sa mama. Maalaala na nag-work pa siya. BJ. Masaya. Ngayon po, nandito ako sa Nunilakan ko sa Amerika. Kasama ang mga ko. Si Ramon, kapatid ko. Si Roberto. Si Tatay. Ang alam nanay ko ay si Marina Estinto ay pumayang ng January 22nd, 2025 dito sa Amerika. Masyadong nasaktan kami kasi bigla ang nangyari sa kanya na paano.
Dahil kami ay kaming lahat ay nag-iisip na okay na siya, pero hindi pala. Si nanay ay isang masipag naman, masyari na talagang nag-aalawa sa mga anak niya. Kahit nandito siya sa Amerika, walang iniisip hindi mga anak niya, ay lalo na sa Pilipinas. Kaya lang sinasabi na nauwi siya sa Pilipinas. Kasi ang mga ganito ay talaga, pero hindi naman sa mga ito ako ngayon. Wala akong mag-usap. Hindi lang ako dito kasi busy na tao. Pinaupo kasi Kasi nanay, busy rin siya sa kanyang buhay na mag-alaga ng katulad. Ay, naliligaw rin siya kahit hindi pa. At isa pa, ang kami na inisip kami mga ito. Marami na ang bilang namin, sa kanyang galing. Siya ay isang mabait at ipagbigay na ina sa kanyang mga anak. Pero, siyempre, wala namang perfecto sa mundo na tayo may pagkakamali ng ating nadalas dito sa lupa ay puro mga sakripisyo sa buhay natin. Pero si nanay, hindi siya umaangal. Lahat para sa kanya ay basta gagawin lang niya kung ano ang dapat. Si nanay ay masyado magpagmahal sa mga tao. At wala kang, kung sino gusto niyang tulungan, tutulungan niya. So, lahat ng mga ito ay nangangailangan, lalo sa Pilipinas. Hindi na uubusan yung pagpapadala ng balikbayan box. Kahit nasimula pa nung dumating sila ng March 2006 hanggang ngayon. So, marami rin na natulungan dyan sa Pilipinas, lalo-lalo na yung mga kaibigan niya, mga kapitbahay niya, yung kapamilya man. Sa tingin ko nga sa kanya, hindi makawala ng pagpapagod, hindi makawala ng pagod sa pagpapadala ng balikbayan box. Samantalang ako, hindi ko puno ang isang balikbayan box dahil talagang napapagod ako, madali ako mapagod. Pero si nanay, hindi siya maangal. Kung naman yung ginagawa niya ay talagang pinupuno niya ang isang box sa isang araw o sa isang bago ito umalis dito sa Amerika. Pero napapasaya niya ang maraming tao sa Pilipinas. So ngayon ay siyempre kami malungkot dahil sa kanyang pagpanaw, pero gagawin namin ang lahat kung ano man yung umpisa ni nanay na tumulong sa mga nangangailangan. Ganoon din ang maaari namin ituloy sa mga tao na talagang naghihikahos dyan sa Pilipinas. Masasabi ko lang ay sana yung mga natulungan ni nanay ay magpasalamat din sa kanya dahil siyempre hindi naman pinaghihirapan lahat dito sa Amerika ang mga bagay na pwedeng ipadala din sa Pilipinas dahil lahat dito kami naghahanap buhay din ng mabuti at hindi kinakahiya yung kung ano man trabaho ang ginagawa namin dito. Kasi doon mo lang mapapatunayan na isa ka palang na taong nagsusumikat din na paunlarin yung buhay mo. At bigyan ng motivation ang sarili mo na kakayanin mo rin ang mga bagay-bagay dito o ang mga araw-araw na pagsubok ng buhay. Kasi dito sa Amerika, sa totoo lang, malungkot. Kaya lang nakakapagsaya kami kapag magkasama-sama na kami. Tsaka may salo-salong konti, birthday, New Year, Christmas. Nakikita-kita lahat ang mga kapatid, ng nanay, tatay. At siyempre, nagkukwentuhan, nagkakainan. Nangyayari na ang nanay, basta hindi mga bisita talaga. Ano siya, gusto niya lahat makapagsaya
kahit sandali lang. Siyempre, hindi naman tumatagal kami para dahil may trabaho na pinubukasan. Anyway, wala naman akong mga sabi kay nanay, hindi. Isa siyang kakilang trabahador na tinulungan ang mga tao dito sa Amerika, lalo ng mga matatanda na talagang binuhos niya ang buhay niya sa mga pag-aalaga sa kanila. Hindi na namin nasabi kasi minsan naisip ko siguro matapos na siya nandito sa lupa. At saka yung mga kapatid mo sa ngayon, masaya ka na. Hindi, wala ka ng hirap dito. At siyempre, nandiyan ka rin sa langit siguro. So, gabayan mo lang kami dito kung saan man kami mapupunta o siyempre, gusto mo para dito sa tamang lugar, hindi kung saan na iba-iba pa rin destinasyon. Pero siyempre, isa pa rin yun, tulong-tulong lang, di ba? Wala namang tutulong dito kung di ka malimit, di ba? Sila mo nasabi ko, anak ka naman, saka siguro, natapin yung isip mo na hindi ko ganda. Gusto lang namin ikaw. Gusto lang makalagay dahil sa pupuntahan mo. Siyempre, maminis ka na, baro-araw. Ang sinasabi mo parati, ang binibigay mo. So, ako yung hindi mag-resekas ka. Ang sabi mo kapit mo. Mamaya Hello, vaccine at dito pang-apat sa mga anak niyo. Lagi sa sinabi mo kasi ang namin yung isa. Namin isa sa mga ang layo na ang bayan. Hi there. Ako po si Norma Sumaro. Aking mga anak, aking mga magulang na sina Abelardo, Piray Ginto, at Pirenia Sumaro. Ma, ikaw ang inspirasyon ko na matupad ang pangarap ko sa buhay. Naalala ko, minsan tinawag ka. Ang sabi mo sa akin, Be, iiyak ka ba kapag namatay ka? Ma, wala namang anak na hindi iiyak. Na anak na kasi galing ko sa'yo. Ang hirap ng pinagdadaanan namin dalawa. Kaya nagiging malakas at matibay kami. Kasi alam ko naman ginagawa ko. Hindi ko marilimutan ang nangyari noon sa ospital. Pero pinapasabos ko na lang kung sana. Kung saan ka man naroon, nasa mabuti ka ng kalagayan sa kabilang buhay. Kaya ang dasal ko sa iyo. Ang hirap
Kasi kulang na kami, wala ka na, hindi ka na namin kasama. Nauula kami sa'yo kasi ikaw ang laging nangangaral, sasabi sa amin kung ano yung dapat gawin. Ngayon, may emptiness na dito sa puso ko. Pero lagi mo sinasabi, maging totoo lang sa sarili. Yun ang bilin mo sa akin. Lubos ang pasasalamat ko sa iyo sa pagmamahal at pag-aalala mo sa akin. Mahal na mahal kita, Ma. Nandito ka sa puso at isip ko. Di naman mapapabayaan sila, tatay, mga kapatid ko, pamangkin at ako. Magtulong-tulong kami nila Ate Alma, ako, si Vicky, at Digo, na magkaisa kami. Ang hirap sabihin na magpaalam sa iyo, pero ito ang dapat gawin. Hindi na kita mahatid sa huli mong bantugan, pero alam ko naman na unuan mo ang kalagayan ko dito sa Amerika. Lagi mo sinasabi sa akin, De, pagod na ako. Ma, alam kong pagod ka na. Pahinga ka na. Alam ko namang nasa kamay ka na ng Panginoong Diyos. Pero Ma, rest in peace with the Lord our Creator. Ang mahal mong anak na si Mama. Good afternoon or good morning, everyone. I wish I could be there with all of you, but I appreciate you being there now. I just wanted to share a little bit about my thoughts on my Lola, and I titled it Happy Birthday. Happy birthday, I never thought... Tora Sumaginto, anak ni Abelardo Birayninto at ni Birinya Sumaginto sa pang-anim na anak nila. Marami pong masasaya na alaala kung anong bubuhay pa ang aking ina dahil yun ang kanyang kagustuhan palaging masaya. Pero nito pong January 20, 2025, ang huling usapan po namin ng aking ina. Ang sabi niya sa akin, sunduin mo ko. Gusto ko na umuwi sa Pilipinas. Ang sabi ko sa kanya, oo nga, susunduin kita. Ito po, itong February 16, 2025, uuwi po siya na wala nang ngiti sa kanyang mga labi at wala na pong excitement sa kanyang mga mata dahil hindi ko na makikita ang kanyang mga mata at ang kanyang mga labi. Masaya siya na makakauwi na siya sa Pilipinas na makasama na kami. Sa bigla po ng pagkawala na marami pong nagbago. Ang naging masaya ay naging kapalit ay kalungkutan. Pero sabi nga ni Ate Alma at ni Sister Norma, dapat po tanggapin namin ang mga pangyayari kahit masakit man. Natanggapin na wala na sa ina dahil magkakalit. Ngayon, nasa piling na po siya ng ating mahal na Panginoon si Jesu Cristo at si Mama Mary. Alam ko, mas magiging mabuti siyang kalagayan mo at magiging kapilingan niya kaya mga kapatid at magulang. Ang po, ang gusto niya lang na sinasabi niya, wala na siya nag-iisa, wala na siyang kapatid. Pero hindi niya nasasabi niya na yung mga anak siya nagmamahal sa kanya. Mahirap man,
ang pinagdadaanan namin ngayon. Pero alam ko, gagabayan niya kami. Hindi na kami pumabayaan, lalo na ang alam ko mga kapatid at ganun din ang tatay ko. Kasi yung dalawang kapatid, may sakit sila. Ngunit alam ko, hindi na ito pababayaan. Ang lagi niya sinasabi sa akin, ikaw na bahala sa mga kapatid mo. Yan ang lagi niyang kagaling sa akin. Sabi ko, opo ma, sundin kita kasi yun ang gusto ko. Maraming salamat sa iyo ma, sa pagmamahal mo at sa pinalagay mo ako sa tama. Hindi mo ako pinabayaan kahit anong nangyari. Lagi ka nandyan sa akin. May naman, pero alam ko, mahal kita ma. Kita makakalimutan habang ako'y namumuhay. Iisa ka lang sa puso ko na ina. Kayo ni tatay, ganda yung mga kapatid ko. Mahal naman ko sila. Salamat mo. Alam ko, darating ang tanong mo. Magkikita-kita pa rin pala sa tamang panahon. Maraming salamat sa inyong lahat na nakikinig at nakikinig. Good afternoon or good morning, everyone. I wish I could be there with all of you, but I appreciate you being there now. I just wanted to share a little bit about my thoughts on my Lola, and I titled it Happy Birthday. Happy birthday. I never thought a short 2-word phrase would remind me so much of my Lola. She was the best at wishing everyone a happy birthday. I want to believe it started on one of my birthdays. She wished me a happy birthday, and I told her back jokingly, "Happy birthday, Lola!" But we both knew it wasn't her birthday. For years, we joked about it. Even when she wished all 4 of my kids a happy birthday, I'd wish her a happy birthday back. On those days, it was her actual birthday. She started joking around and said it to me, happy birthday," in her Filipino accent. My Lola was so funny, and I'm gonna miss her laugh, her smile, even the times she'd get mad at me because I forgot to tell my kids to take off their shoes before entering her home. Now, after all those years joking with her, I sit here writing about her on her birthday, wishing I wasn't writing this, wishing for more years with her, wishing to hear more stories, wishing to see more smiles, wishing for more blessings and hugs. The day my mom told me my Lola wasn't doing so good, we all prayed she'd make it to this day. Although our prayers were not in God's will, we admire the fact that my Lola made it to her 80s. Her late 80s, matter of fact. She was so strong, so loving, full of excitement whenever she got to go somewhere or experience anything new. My mom always said, I'm one of those people that like to passion. And I'd like to think I got my love of going places from her. She was her happiest when she was out and about and shopping. When I picture my Lola, I picture her with her head covered, a nice long sleeve, her Jesus on a cross necklace, some sweatpants maybe, and some chanelas, ready to spank any child that gets out of hand. Haha, I'm just joking. But I picture her in her outfit, her hand out the window as a front seat passenger, window down and cruising with her hair blowing in the wind. I see her full of joy, and I hope you will remember her that way too. I'd like to think now she's cruising in heaven with Jesus by her side, enjoying the view. No more pain, no more suffering, just joy. Magandang araw po sa lahat. Sa hindi po nakakilala sa akin. Ako po si Kip. Unang ako po ni Grandma Virginia. Masasabi ko lang po sa aming lola ay napakabait po sa akin. Lagi po ako ng tinutulungan kapag ako'y nasa gipin na sitwasyon.
Hindi ko na mangyari. Lagi po yan nandyan pag ako po'y na kailangan. At marami po akong magandang alaala kasama po siya. Kasi po ang aking lola na mahilig po yung mamasyal. Kaya kung saan po kami nakaparating. Minsan nga po nagulat na lang ako sabi niya sa akin yung mamamalengke na kami. Pero kung napunta na po kami sa Malacanang, ganyan po lola mo. Minsan po, ikot kami ng ikot sa Green Hills. Hinahanap niya lang po pala yung nagtitinda ng kopya. Kasi gusto niya yung kopya doon, masarap. Tsaka yung kastanyas. Lagi po kami nagpupunta doon sa Green Hills kasi po nandun yung kapatid na nagtatrabaho. Kaya po hindi ko malilimutan ang aking lola. Kaya yan, nasa ka man yun. Diyan mo na lang muna. Relax ka lang yan. Huwag ka muna pumarunong dito at kami hindi pa ready. Tsaka po sa lahat ng nakinamay sa aking pamilya sa ganitong sitwasyon, maraming salamat po sa inyo. Hindi po namin malilimutan ang magandang tulog niyo sa ganitong mga okasyon.